katatapos lang po namin mag-breakfast dito sa Triple C na dito po sa Pigcawayan. And today, tayo po ay bibiyahe papuntang Cagayan de Oro City. I am very excited kasi last po na punta ko sa Cagayan was 2019. That's about 4 years ago. At ngayon lang po makakabiyahe ulit, no, dito na ruta. Tayo po ay dadaan sa may Alamada, Wao, Calacag, then Cagayan de Oro City. That's about 4-hour drive. With our pilot to si Auntie Rasida, yan, and of course my boss, yan, Sir Dan. Napakaganda ng lugar na to, malamig, tapos matataba yung lupa o kulay pula. Okay, so bundok na po ito kaya tayo ay paakyat, no, at mabangin po siya. Kaya sa mga bibiyahe dito, see to it na bago umalis ay i-check ng mabuti ang brakes, no, gulong at kondisyon ng makina kasi matarik po ito. Nakaka-relax po na makita itong mga nadadaanan nating mga views, ano. Alright, so nandito na po tayo sa Banisilan. So ito yung poblasyon Banisilan. Ang next po dito ay Wao. At medyo mabaho dito. Ano to? Baho. Baho po dito. Arin lo sa tubi. We nawa men to baka arin ulo sa ibang tadi. Ano kaya yun? Sa piggery? Uy. Grabe. Grabe yan. Kung tumibo na lang sana. Nahilo ako. Paano kaya kinakaya ng mga tao dito, no? Iba nakabatukin na. Oh, immune na sila. Try natin i-open, baka hindi na mabaho. Hindi na. Hindi na. Doon lang sa may poblasyon. Ito yung tuk-tuk nila. Sa Thailand ang tawag tuk-tuk, sa kanila ang tawag ay bao-bao. Yung motor nila bao-bao, yung nadaanan natin baho-baho. Alright, dito na po tayo sa isa sa pinaka gusto kong lugar dito, no? Itong HKP Gas. Yeah. Actually na-feature na po natin to, no? During our early days na nag-vlog tayo. Siguro yung mga 2019 may video na po tayo nito, no? Napakatagal na. And I am excited, I am happy, I am very glad to be back here. Hindi na po siya ganon kaganda, of course, kasi sa 4 na taon na lumipas, medyo luma na po siya. Pero sobrang laki po ng comfort na nabibigay na lugar na to kasi hindi po ganun kadami yung gas station. Kaya pag nadadaan po dito, talagang nagda-drop yung mga bumibiyahe kasi dito po nagsi-CR break, ano? Maayos po yung kanilang CR dito. Tapos meron din po silang convenience store, no? Diyan na mamaya, no, after natin umihi, papasok tayo at mamimili po tayo dyan ng mga mangunguya habang nasa daan.
kabastusan sa pagmamaneho. Dumaan tayo sa 745 Masterson Avenue, 745 Carmen Patag Bulwa Road, Cagayan de Oro. Just got our key cards at medyo matagal yung process. Siguro mga 30 minutes ako naghintay doon bago ako finally nabigyan nito. Bismillah. Alright. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ito, makakapagpahinga na rin tayo kasi layo ng biyahe. Alright. And immediately, of course, we will do our room check. As we always do naman, pag nag-check-in tayo, just to share, para maging reference ng mga future guests ng hotel na to, what to expect pag sila ay nag-check-in sa Seda Hotel. To start with, etong kanilang mga cabinets dito. Oh, I like it kasi may kabayo. But I don't think so, kung meron silang plancha. Let's check here kung meron. Wala yata. Okay, so may kabayo pero walang plancha. Okay. Then, fire extinguisher, sleepers, at meron silang weighing scale. Titimbang po tayo dyan. Baka sakaling gumaan tayo. Dito po, bolt. Yung ating mga milyones ay dito ilalagay. Okay. More space here. Okay. Yeah. So, lagay muna natin ang bags. Dito na muna. Yan. Okay. Alright. So, dito, as usual, yung mga common naman na nakikita natin sa mga hotel rooms, heater, complimentary water, mugs, then ito mga complimentary coffee, tea, diba? Glasses. Okay. Dito, meron silang mini refrigerator na walang kalaman-laman. Let's see mamaya. Kasi ang maganda po dito ay nasa SM, Para po siyang Park Inn by Radisson, sa Davao. Yung na-feature na rin natin na halos magkadugtong lang sila. Ito ay magkadugtong talaga, So halos etong hotel na to ay parte po ng SM. Kaya madali po, kasi hindi mo kailangan lumabas para supplies or kung gusto mo mag-shopping, kung may pang-shopping, parang ilang steps lang, andun ka na sa SM. Okay, so isa sa pinaka-importanting parte ng kwarto na to is the CR at sa door, nandito yung malaking mirror. Yan, kitang-kita natin yung ating sarili. Yan, medyo haggard kasi galing sa mahabang biyahe. Alright, pasok tayo. Okay. Complementary shampoo, body wash, lotion, dental kit, vanity kit, etc. Alright. Tapos, dito yung shower. Alright. Medyo masikip pero okay na. Napaka-komportable na nito para sa atin. Sabi ko nga, mga kagaya natin na hindi naman lumaki sa marangyang buhay, sobrang komportable na po yung mga ganito. Banig nga lang dati tinutulugan natin. Tapos meron pong working area here. May table, may chair. They have their telephone. Okay. Tapos, eto, may ilaw dito para madali natin makita yung binabasa. So, sakto po ito, kasi mamaya, may gagawin po tayo, Kaya, magagamit natin to. Tapos, twin sharing, kasi may kasama po ako dito. Hindi pa dumarating. Let's check sa window kung anong meron sa baba. Oh, wow. Yun, nakikita natin dito, pool. Pero I think, okay, ang pool natin ay dito.
Ito siya. Kalimutan ko yung pangalan ng lugar na to eh. Nakita ko kanina. Yun yung kanilang pool. The rest, yan. Mga bubong ng mga gusali. Okay. So, ito na. No? Ito na. Let's do the bed test. Okay. Bismillah. Okay. Malit lang yung bed kasi for kon lang naman to, no, single. No. So, okay, maliit lang pero malambot, syempre. No. Then the pillow. Alhamdulillah. Sarap talagang humilata, no? Pagka galing ka sa malayong biyahe. Relieving. Alhamdulillah for the opportunity na binibigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin. Lahat naman to ay libre, no? Libre po ito kasi nasa official trip po tayo sa ating trabaho. Yung mga ganitong bagay, masaya na po tayo, no? Na paminsan-minsan nakakalabas tayo, no? Although medyo nakakapagod din. Pero okay lang, no? Maganda na every now and then nakakalabas, ano, para medyo, no, lumalayo ka muna doon sa routine mo, ano, sa trabaho, sa opisina. We'll be utilizing this room for 2 nights. No? That's the color, no? Yan, no? Malamig sa mata, malamig sa pakiramdam. Puting-puti. Tapos gusto ko yung ano nga ang kulay to. Fatigue, na tama ba yan? Smart TV there. Okay, for now, papahinga muna tayo, freshen up, tapos siguro bababa tayo, pupunta tayo sa SM para mamili ng supplies na kakailanganin natin. Alright, so second day na po natin. Actually, katatapos lang po namin mag-dinner. In fairness po sa mga pagkain nila dito, masasarap. Maganda po yung set ng kanilang mga pagkain. Hindi lang po natin nakuhaan yung buffet breakfast ng kanina kasi ang daming tao. Nahihiya ako mag-vlog pag maraming tao. Tapos ang balak ko sana aagahan ko na lang bukas. Mukhang hindi posible kasi maaga po kami nga alis, so hindi na kami mag-breakfast dito sa hotel. So ngayon, lalabas kami with the boys. Yeah. Oh, kaway kayo. Susubukan po natin maglakad-lakad dito sa labas. And papakita ko din po sa inyo kung gaano kalapit yung SM dito. Actually, tabi lang sila mismo. Kalalabas lang natin, no, from the hotel. From the name, I will count the step. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, charan. Yan, no? Entrance na po ng SM. So, 30 steps away, no, from the hotel. Kaya napaka-strategic po ng location. Kasi pag may gustong bilhin, dediretso na lang po dito sa may SM. No? Hindi ka na po lalayo, hindi ka na mata-traffic, hindi ka na magsasayang pa lang. Isa po sa unique sa iba't ibang lugar, no, ay yung kanilang mga tricycle. Iba't ibang designs. Kagaya po nila, ganyan po yung design, no? Mas mahahaba, mas malalaki, kaya mas marami pong kayang ikarga. Pag pumunta ka sa Jensen, iba din sa Cotabato, sa Pagadian, Marbel, Tacorong. From here, may mga natatanaw po tayo mga stalls, no? Street foods. Ang problema lang po, sa mga ganitong klaseng lugar, no, sa mga kagaya nating Muslim, hindi po tayo bigla-biglang pwedeng kumain sa mga stalls, no, mga kagaya nito, no, kasi hindi po tayo sigurado kung gaano siya ka-safe for us, no. I am preferring, no, kung halal ba yung pagkain or hindi. Kaya maingat po tayo pagka nasa labas tayo ng Cotabato City, Maguindanao, or nasa labas tayo ng Muslim area. Although dito po sa Cagayan, napakadami pong mga brothers and sisters natin, mga Muslims dito, specifically mga kapatid natin Maranao. Mukha naman siyang park, pero wala masyadong tao, tsaka madilim.
susubukan pa rin natin pumasok. Pasok tayo to. Ang landmark ay ito, harapan ng Bangko Sentral. Madilim ha, madilim, pasensya na. Yung gamit nating camera ay hindi maayos ano pagka madilim. Just like any parks, nagiging dating place po siya, no, ng mga lovers. Ito lang siya, bakanting space, no, may mga pwedeng tambayan. Yan. At may mangilan-ngilang mga tumatambay naman. Okay, so ito ang provincial capital ng Misamis Oriental. So ito yung kapitolyo pala nila. Sir, good evening. Sir, Oo. Ito ba yung pinaka-plaza nyo? kung sasabihin mong pinaka-plaza ng Cagayan de Oro City at yun sa Divisoria, sir. Divisoria. Yes, sir. Sir, malayo ba ang Divisoria dito? Malapit lang, sir. Kaya lang. Kung may service kayo, pwede straight lang. Hindi pwedeng lakarin? Pwede. Ha? O, pwede. Dito? Sabi Dito? naman. Oh, yes, sir. Straight lang? ahead. Oh. Okay, sige. Mapapasabak tayo sa lakaran ngayon. Yan no, New Dawn Hotel. Nako, memorable tong hotel na to sa akin kasi diyan kami inabot ng lindol. Lumindol kami diyan, no? Nataon doon kami sa taas. Lumindol kaya takbuhan yung mga tao dito. Dito. Punuan to, no? Eto school to eh. It brings back memories. Yakapin Street. Yan, yung mga ganyan, uso na rin po yan sa Cotabato City. Yung mga ukay-ukay na sapatos, no? Tapos nilalatag lang ano, sa may mga sidewalk pagkagabi. So I think eto na, no? This is Divisoria. Yeah. Here we are sa may Divisoria at napakadaming nagmamassage ng paa. Pamassage tayo. Ayan. Daming nagmamassage. Alright. Magkano masahe? 150 na bali, sir. Pagpagkon lang, pagpaa. 150. Okay. Gaano katagal tayo? 30 minutes. 30 minutes. Pamassage tayo. Try natin. Anong pangalan mo, te? Jenny. Jenny. Gabi-gabi dito kayo. Hanggang anong oras kayo dito? Ang iba, sir, hanggang magdamag. Pero kami hanggang 12:01. So anong oras nag-uumpisa? Alas 5. Alas 5. Okay. Ito na yung pinupuntahan ng tao dito. Itong masahe. Madami, oh. Madami. Hanggang doon, oh. Ilan kayo lahat na nagmamasahe dito? More than 300. 300? Pati doon sa kabila? Wow. Tapos supported kayo ng anong ahensya? City. Sa city. Okay, okay. Ano yung ginagamit mo? Kahoy? Oo. Tinutusok-tusok na yung paa. Relaxing naman. Yan, oh. Nilagyan na po ni Ate Jenny ng oil. Eto, mga manifestation po ito na safe ang isang lugar. Yung mga tao ay malayang gumagala kahit gabi. At yung mga kagaya ni Ate Jenny ay malayang nakakapaghanap buhay kahit gabi. Maganda yung seguridad po nila dito. Isa sa pinaka-relaxing po na ipamasahe ay paa. Kasi yan po yung pinaka-napapagod ano, sa parte ng katawan natin. Bukod sa utak at puso. Yan, kompleto ng gamit. May mga pulbo. Para saan yung pulbo? Para pa-cross sa course. Para mag-close yung pores. Okay. Tapos ito, baby oil lang to. Mineral oil. Mineral oil. Okay. Oh. Wow. Yan. Para mawala yung oil. Yan, nilagyan na po ng powder.
Okay. Tapos na? Ay, hindi pa. Ah. Yun. Ay, kabila. Yan, tapos na rin po ang kanan. And I think that's 30 minutes. Sulit na sulit kasi though mabilis lang siya pero kahit pa paano na-relax po tayo. Lalo na pag yung part na yan ang pinipisil. Tapos na? Okay. Alright, that's 30 minutes. And it was amazing. Sarap. Magaling si Ate Jenny. Sige, thank you. Thank you. Thank you. Kami ay pabalik na ng hotel. At least nakagala po tayo dito. And we are fortunate na umabot tayo dito sa Divisoria at na-experience yung kanilang massage dito. Isa na naman pong magandang alaala ang nabuo natin ngayong araw na to, sa video na to, dito sa naging biyahe natin dito sa Cagayan. Maraming salamat po sa pagsama and thank you po sa patuloy na suporta. Good night everyone.